What are we doing every morning? We just read. What are we reading? The Bible. What time is it? It's time for ASD, ang salita ng Diyos. So, yun yung version na babasahin natin. And we're going to read Luke chapter 2, verse 51 to 52, just two verses today. So, Lucas Kapitulo 2, versikulo 51 hanggang 52. Basa na po tayo. Verse 51. Umuwi si Jesus sa Nazareth kasama ng kanyang mga magulang at patuloy siyang naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay isinapuso ng kanyang ina. 52. Patuloy na lumaki si Jesus at lalo pang naging matalino. Kinalugdan siya ng Diyos at ng mga tao. Alright, that's our Bible reading for today. That's it. Just two verses, but malalim pa rin. No? Kita nyo, yung Panginoong Diyos, nung nagkatawang tao siya, hinambol niya yung sarili niya kasi Diyos nga siya. Siya yung salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay Diyos. John chapter 1 verse 1. So, nagkatawang tao siya, tapos namuhay kasama natin. Pero, hinambol niya yung sarili niya to the point na lahat ng pinagdadaanan ng tao ay pinagdaanan niya rin. Even yung pain, sufferings, even siyempre yung mga joy, happiness na naranasan. Kasi sigurado ako, pinaranas yun yan ni Mary at ni Joseph. Imagine mo ba naman, kausapin ka ng Anghel Gabriel, sabihin sa'yo, pagdadalang tao mo yung anak ng Diyos na magliligtas sa buong mundo. Kumbaga parang yung treatment mo, teka muna, talaga ba? Pag lumabas na yun, ito na siya. So parang gagawin nila lahat para maging maayos ang kalagayan nun. Kumbaga, silang dalawa, bukod doon sa mga pinakitaan ng anghel at bukod doon sa binigyan ng wisdom ng Holy Spirit, si Mary at si Joseph, alam na alam ko sino yung kasama nila araw-araw. So, obedient. Pinakita pa rin, imagine mo, ito yung naging magulang mo dito sa mundo, tapos naging obedient ka pa doon, pero ikaw yung Diyos. So, grabe yung yung example na pinapakita ni Lord dito, yung humility. This is how we should live, parang ganun. Lalo sa heaven, sa kingdom ni God, sa kanyang presensya. So, nandun yung obedience. So, yun yung tinuturo sa atin ni Lord. Kasi si Satan, hindi nga nag-obey. Nag-rebel nga si Satan. So, kaya napaka-importante sa akin ng hell. Yung pag-understanding about hell. Kasi yun yung wala si Satan before. Nung nasa langit siya at siya yung highest ranking angel at ang ganda ng pagkaka-describe kay Satan, kay Lucifer, nag-rebel pa rin siya kasi hindi niya alam before kung ano yung mawawala sa kanya. And yun yung important sa akin ng hell. Pinapa-realize sa atin ni Lord, pinapa-experience sa atin ni Lord ano yung pakiramdam sa hell. Glimpse pa nga lang yun. Yung nararamdaman natin dito sa mundo, glimpse pa lang, patikim pa lang, pahapyaw pa lang ng impyerno. Tapos yung mga tao, try nilang mag-run away dito sa pahapyaw na impyerno, ina-unalive yung sarili. Unalive, suwi. Hindi nila alam, dun sila papunta rin sa tinatakbuhan nila. Ganun ka deceitful ganun ka mapanlin lang yung kalaban. So, gusto ng kalaban pagtiwalaan natin yung sarili natin. Pero tingnan nyo rito, pinapakita ng Diyos, nung nagkatawang tao siya dito sa mundo, nag-obey siya sa nilagay na kanyang ama na authority noong time na yun sa kanya. Okay. Nararanasan mong maggumapang. Mararanasan mong gumapang. Ito ngayon yung mag-guide sa'yo. Grabe, yung obedience ni Lord dito. Hindi niya pinractice yung pagiging King of Kings niya at pagiging Lord of Lords. Even to the point na nasa kasama niya na yung mga apostles, ganun pa rin yung pinakita niya sa mga apostles. Pero anyways, itong two verses na pag-usapan natin. So, ganda rito, bumalik. Kanina nung binabasa ko, nag-sink in, bumalik. When we come back home to God. Tapos sige to, umuwi si Jesus sa Nazareth, kung i-apply ko yung sarili ko doon, bumalik ako sa kingdom, napasama ako sa presensya ng Panginoon, kasama ang kanyang magulang, kasama ang Panginoon.
Grabe to. Deeper meaning to. Si-share ko sa inyo. Or at least yung deep nag-stuck sa akin. At patuloy siyang naging masunuring anak. Kita niyo yan? Ganda ng verse, no? Para lang siyang blatant, para siyang bland verse lang. Pero pagka nakita mo si Jesus Christ dito, tas ano yung pinapakita ng Panginoon. Imagine ko, sarili ko yung ginipig ulit. Si JB umuwi sa presensya ng Ama, sa kaharian ng Ama. Kasama ang Ama, kasama ang kanyang magulang. At patuloy si JB naging masunuring anak. Yun yung gusto ni Lord na matutunan natin. Kaya niya tayo niligtas. Para hindi na tayo ma-separate sa Kanya kasi hindi na tayo tutulad kay Satan sa ginawa ni Satanas. Galing, no? Ito verse 1 pa lang, sumasabog na ang utak ko eh. Ang masunuring anak, ang lahat ng bagay na ito ay isinapuso ng kanyang ina. Ang lahat ng bagay na ito ay nararamdaman at nakikita na nagmamanifest sa mata ng Diyos Ama. Actually, nagmamanifest na yun. Alam na ni Lord yun eh, na mangyayari yun. So verse 52, patuloy na lumaki si Jesus at lalo pang naging matalino. Dito, i-stretch ko yung understanding ko dito, yung pagkakaunawa ko. Pagdating doon, maunawaan na ni JB lahat. Kasi pwede ko na siya, baka mamaya hindi ko na nga tanongin si Lord doon eh. Kasi nakikita na ng dalawang mata ko. Ito pala yung ibig sabihin nito, Lord. Yung mga mystery mo dito nung nabubuhay pa ako sa lupa, ito na pala yun. Ito na pala yung mga sagot nun. Or if ever may question, Lord, bakit ganito? Kunyari hindi pa hindi pa clear sa akin at need for clarification. Pero actually, clear sa akin yung bakit may sufferings dito eh. Pero baka mali ako ng pagkakaintindi. So, tatanungin ko siguro si Lord, tama ba pagkakaintindi ko nang nabubuhay pa ako sa mundo? Na kaya mo inalaw yung sufferings, pains, and yung sinful nature ng mga tao is to show us that we are sinners and that we need you all the time. And those things that we've experienced on earth is our own doing. And we don't have to blame you because we are the one who chose to do it. Even cancer, tanungin yung mga doktor, ano reason ng cancer? Food. What we eat today. Si Lord pa rin ba? But you baby anong kinakain ng magulang? So kung mali naman ako, tatanungin ko, tama ba kung mali po ako, Lord, paano nga, bakit nyo nga ba inalaw? Or kung itatanong ko pa yun doon. Pero doon sa feeling niya, mas naging matalino, para sa akin, ano ibig sabihin nun? Stretch po to pwede nyo sabihin ICGCs to So akin na lang to. Kung ayaw nyo, kung di nagme-make sense. Pagdating doon, mas magiging matalino. Bakit? Kasama mo na yung Diyos di tanongin mo directly. Or baka mamaya papakita na sa'yo ng Diyos, directly kasama mo na siya So, yun yung rumima sa akin dito. Again, disclaimer, kung ini-stress ko to, para pumabor sa belief ko, di wag niyong i-take, basta yun yung sa akin. Yun yung sa akin. Patuloy pa lumaki si Jesus. So, hindi ko sinasabing ako si Jesus. Nilalagay ko lang yung sarili ko, umuwi sa Nazareth. Si JB, ano ba mangyayari sa atin? Lahat sa believers, babalik sa piling ng Ama o di uuwi. Sa magulang, sa Ama. Inulit ko lang po ulit sa Ama. At patuloy siyang naging masunurin, obedient to God the Father, to God the Son, and to God the Holy Spirit. Ang lahat ng bagay na ito ay isinapuso ng kanyang ina. Ibig sabihin, na kinalulugdan, na pleasing to God. Yun yung meaning nun para sa akin Deeper, ganun ko, pagka yung deeper meaning hindi ko ma-share sa inyo. Kasi baka mamaya isipin yung stretch. Pero yun yung tumatama sa akin. Ganun ko siya nakikita. Kaya mind-blowing siya sa akin. Kaya lang, ang hirap minsan, natatakot ako i-share. Baka sabihin nyo, hindi naman yun sinasabi ng text, JB. So, I will agree. Kaya nga minsan sinasarili ko kasi minsan para na ako nababaliw. Pero, hindi nyo maalis sa akin na ganun ko siya nakikita. Grabe. God is going to be pleased by us, by what we're doing, obedience. Bakit tayo mag-o-obey? Because we love God. Hindi kami out of fear. Kasi yung fear, mawawala yun. Pag hindi ka na fearing, hindi mo na siya susundin. Pero yung love, pag nararamdaman mo yung unconditional love, ang hirap tumalikod sa unconditional love. Napakahirap.
Kasi bakit? Kailangan mo yun. Gusto mo yun eh. Unconditional love. Yung fear, ayaw mo nun. Ayaw mo nun. Pero yung love, inahanap-hanap mo yun. To the point na mag-a-addict ka. Kasi yung iba, dalawang bagay nag-a-addict eh. Yung iba, searching. Yung iba, running away. Kaya nag-a-addict. So kung nag-a-addict ka, searching, ibig sabihin, gumagawa ka ng bagay na hindi mo naman talaga gusto para lang may maramdaman ka. At yung maramdaman mo na yun, hinahanap mo na magbibigay sa'yo ng comfort. Love yun. Hindi yun fear. Fear will not give you comfort. Kahit anong gawin mo, kahit pagbalik, kahit 1,000 beses ka mag-tumbling, yung fear, hindi magbibigay ng comfort. But love will. So yung verse 2, balik tayo sa verse 2, patuloy na lumaki si Jesus at lalo pang naging matalino. Bakit? Bumalik sa Nazareth kasama ng ni Mary at ni Joseph. At hindi lang 'yon. Grow in stature, grow in wisdom, and favored by God because He is God. Alam ka naman, hindi pabor ng Diyos ang kanya sarili. Hindi niya nga pinaboran si Satan. Kasi kung hindi pinaboran ng Diyos yung kanya sarili, papaboran niya si Satan. O sige, ikaw na mamuno, ikaw na, magaling ka pala. O hindi pwede. Kasi alam ng Diyos, pagka si Satan ang namuno, distraction, pain, hardship. And that's what we're experiencing here today. Because in the world, the prince is Satan. Kailangan gawin ng Panginoon yon para makita niya kung makikita natin yung gusto niyang makita natin. Alright, so yan na lang muna. Napaabot ko pa rin ng 12 minutes yung 2 verses. So, babasa pa naman tayo. Actually, last 2 verses na to ng Luke chapter 2. So, bukas, Luke chapter 3 na po tayo. So, God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.